Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Narito ang Kabanata 64 ng Noli Me Tangere, ang katapusan. Sa pagsasara ng pinto ng monasteryo kung saan ipiniit si Maria Clara, tuluyan na siyang humiwalay sa malayong mundong kanyang nakagisnan. At kasama ng tunog na iyon ay ang pagbabago ng kapalaran ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umalis si Madre Damaso sa dating parokya at nalipat pansamantala sa Maynila. Madalas magsermon sa Santa Clara habang naghihintay ng bagong atas. Ngunit nang ipatawag siya upang ilipat sa isang napakalayong lalawigan, lubha niya itong dinamdam. At kinabukasan ay natagpuan siyang malamig na bangkay sa kanyang higaan. Samantala, nakamit ni Padre Salvi ang mataas na posisyon sa Maynila. Samantalang ang dating alperes ay iniwan ang kinasusuklamang asawa at matagumpay na kabalik sa Espanya, bitbit ang pagtaas ng ranggo. Si Kapitan Tiago naman ay tuluyang nasawi ang loob sa pagmumongha ng kanyang kaisa-isang anak. Ipinabalik niya si Tia Isabel sa Malabon at itinago ang lahat ng kasuotan ni Doña Pia at Maria Clara at piniling mamuhay ng mag-isa, unti-unting namayayat, naging mapaghinala at nalulun sa baraha, sabong at pagkithit ng apyan hanggang sa bihira na siyang makita maliban sa mga gabing pauwi sa isang bahay na tila nawalan na ng kaluluwa. Ang pamilya de Espandanya ay nagpatuloy sa kanilang kaguluhan. Nagsimulang magsuot ng salamin si Doña Victorina dahil sa mga aksidenteng dulot ng kanyang malabong paningin, habang mabilis magpatakbo ng karwahe at nananatili namang walang magawa si Don Tiburcio sa lahat ng nais ng asawa. Nalagas din sa kanila si Linares na nasawi sa disenterya at walang nagpagamot sa kanya. Sa panig naman ni Maria Clara, kumalat ang balitang siya ay namatay na. Ngunit walang matibay na patunay, ang tanging lumitaw na kwento ay ang gabing malakas ang ulan at kidlat sa Maynila nang masilayan ng mga Gwardiya Sibil ang napakagandang mongha na nakatayo sa gilid ng bubong ng Santa Clara. Basang-basa, tila tumatakas at nagsasabi ng mga salitang puno ng panginig at pakikiusap. Napatunayan nilang hindi ito multo at nang makaawa raw ang mongha na iligtas siya mula sa lugar na iyon. Ngunit idiniklara ng Madre Superiora na siya ay nababaliw. Maging ang Kapitan General ay nagnais na protektahan ang naturang mongha, ngunit tinalo siya ng makapangyarihang simbahan. Sa muling pagsasara ng matibay na pintong naghihiwalay sa babaeng iyon at sa mundo, unti-unting nawala ang balita tungkol sa kanya at naglaho rin ang pangalan ni Maria Clara sa usap-usapan ng bayan. Sa ganitong pagkabigo, nagwakas ang Noli Me Tangere. Iniiwan ang mambabasa sa isang bayan na sugatan at puno ng tanong at naghahanda sa muling pag-usbong ng mga sigwa sa kasunod na nobelang El Filibusterismo.